A moment to set aside the noise and the demands and simply breathe. Here, in the quiet of the evening, we invite you to join us in reflection, whether you're winding down at home or your way back from work, or simply seeking a moment of spiritual calm. We're glad you're with us. Bringing the message is the ministers of today's word. May you find comfort, inspiration, and renewed hope as we journey through the evening together. As we begin, let's open our hearts and minds to God in prayer to lead us in this devotional. Good evening mga kahigalaan, mga kaigsunan namo diyan ng lantaw karon sa live sa Osegara Letters and also sa atong mga suking tigpaminaw over the air, no? Sa diya sa kahanginan sa 107.9. Maayong gabi kaninyong tanan mga igsuon. And tonight, another na pod Word of God nga atong paghisgutan, nga atong pagtukion, no? Because we know mga igsuon nga pinaagi niini aduna gitay daghang mga maantiguhan bahin sa plano sa Dios, bahin sa kinaya sa Dios, o bahin sa iyahang pagkamaayo sa atong kinabuhi mga igsuon. And by that we can also trust God kay the more tang makaila sa usa ka tawo, the more po tang makasalig. So sama ra pod nga kita makailata sa Dios, the more po tang makasalig, and diya sa tong pagsalig niya aduna gay kataugan sa tong matag kinabuhi. So let me just check here if madungog ba ko sa madungog day ko sa kuan sa live. I'm checking here on my live because karong gabi na mga igsoon, as what you can see, I am all alone, no? Nagi mga times nga makabati gid ta og pag-inusara. Not because gitagaan tag punishment sa Ginoo, because this is not a punishment. Actually, this is a blessing, no? Why? Because if ikaw lang usa, di gid makita if you are committed to what you are doing at the same time. Makita po ang imong strength po, no? So, ay mo kabala ka mga igsuon kung night times mag-inusara mo because by that season or by that situation, ipakita lang nimo nga ang tinuod nimo nga tuburan sa imuhang kusog, sa imuhang dedication, sa imong commitment is mao gyud ang Ginoo, no? Kay aning kinabay mga igsoon, we will be tested by different realities, by different situation. But yeah, naginusara ko mga igsoon because ako ang mga kauban diya sa buluhaton na apod sila mga importanteng ibuhat pod sa ministry. No, si Teacher Rose is nakaroon sa Tamlang, no? Siya mo'y nagwali dito ron sa chapel sa Tamlang sa Valley of Ella Chapel. And ang akong co-ministers pod, the rest of the ministers mga igsoon, basta every Thursday nagina sila lakon, no? Nagina sila pag buhaton sa ministry nga mambisita sa mga nagkalain-laing chapel para magtudlo sa pulong sa Dios o para i-fellowship ang ato mga kaigsuonan sa nagkalain-laing dapit. Kay nindot man kay mga igsuon nga naagid tay pag fellowship, nindot ginang natay pagkulog kabildo. Kay diya nato gyud mas maila ang tawo, diya nato makita ang ilang mga panginahanglan o diya po nato matagbo, no, pinaagi sa pagtagbo kanila diya sa pulong sa Dios. Kay kinigong tanan mga igsoon kini atong pagkinabuhi aning kalibutanan sulat na gyud sa Biblia tanan. So if mo open ka sa imong Bible, if magbasa kag Biblia, if mamati kag Biblia, makabalo ka nga ay unsaon pag atubang ang usa ka sitwasyon para imo kaning madaog. Anyways, sa mga naglantaw karon sa atong live diya, no? Please comment on the comment section sa inyohang location kung asa mo dapit karon na mati, no? Para makita po nato nga napo day tay mga kaigsunan, mga kaigalaan nga namati somewhere diya sa inyong location, no? And do not forget to share this live para daghan gyung cut-on karong gabi na bahin sa pulong sa Dios, daghan tang mga prinsipyo nga matagamtaman, no? Especially tonight mga igsoon, we're gonna be talking about victory, we're gonna be talking about inheritance, we're gonna be talking about grace, no? Kadaugan, magisgot og mga
manahon nato diya sa Dios, and at the same time maghisgot ta siyang grasya. And these things, mga igsoon, could only be attained by a very maybe perhaps simple lang siya nga word, simple lang siya nga attitude, pero kuan gid siya kanang kinahanglan gid siya nga batunan sa matag usa, katunan gid i-train gyud nato atong matag usa nga atog yung malakwan ni siya nga klase nga trait, nga klase nga behavior, kay pinaagi niini daghan kay tang maabot sa atong kinabuhi, no? So we have here our first live commenter, no? We have Kuya Simon. Ako kani estudyante, mga igsoon nga very very receptive sa pulong sa Dios. May gabi diya, Kuya Simon. And again, please share this live, mga igsoon. Kay daghan kita makatunan karong gabi na. We have also Sis May and Hikilio, no? She's watching from Pinamungahan, Cebu, or nating mga viewers all the way from Cebu. We have also Pastor Johnny, no? May gabi dia, Pastor Johnny. I think Pastor Johnny is in Dumaguete right now. So again, mga igsoon, please please share this live, no, para daghan ang makakat-on or makakita sa atong sa ato ang live karong gabi una, no? So I would also like to greet our listener from Mamburao, our listener all the way from Mamburao. We have also from Poblacion, Pamplona. We have also from Datagon, mga silingan nako karon nga namati. Si Tikyupi, no? Pahipi ra nga namati may gabi Tikyop. And also sa mga kaigsoon na to all the way from Tubod. No, I know they're having their Thursday service karon, but if they're watching right now, may gabi kaninyo diha. We have also our viewers from Dumaguete and from Cebu. Naputay mga taga Cebu, mga igsoon nga namati kay kaning ato ang Big FM 107.9. This is actually kanang ang iyahabang limit maabot, mga igsoon, is maabot kini siya sa Cebu. Maybe not in the city, but somewhere there is a coastline sa somewhere in Bato, mga igsoon. So natin mga listener diya sa 107.9 Big FM. So again, may gabi kaninyong tanan, and karong gabi na magahisgot ta og nadya sa akong title, mga igsoon, Where Humility Leads Us. Asa man ta sa Binisaya pa, mga igsoon, sa Cebuano pa, asa man ta dalon sa atong pagkamapaob sanon. Kay kaning pagkamapaob sanon, mga igsoon, whether we like it or not, sometimes it's hard to walk on this. Pero bisan pa man og lisod siya lakwan, pero dako kay siya ikatabang sa atong pagkinabuhi aning kalibutan. Usas mga nakita na ko nga video online, anak siya og pastor, gi-interview siya ba kanang ang pangutana ato was unsay one ingredient para ka mo succeed in life. And ang yan tubag, mga igsoon, is humility lang gid, or being humble. Mo ginayang kay kato siya mong mga igsoon tungod sa iyahang pagka-humble. Karong mga time man dako na kay sag na-acquire nga, let's say, wealth. So, when it comes to money matters, when it comes to sa iyahang relationship, sa iyahang negosyo, sa iyang paglakaw as believer in Jesus Christ, tungod sa iyang pagka-humble, tungod sa iyang pag-submitar gayud sa pulong or sa pamagi sa Dios, dako gud kay siya naabot sa kinabuhi karon. So, yan na siya nga, the only common denominator of the people who are succeeding right now are being humble, no? Kabulog yutang magpaubos. Maybe di man lang makita na sa kasagaran sa mga tao ang pagkamapaubsanon, kay usay man gud ang atong definition og mapaubsanon, kay kanabang di mo sukol, dili mo kuan kanang dili mo retaliate. But ang pagkamapaubsanon, mga igsoon, if we're gonna get the definition of that, is putting yourselves to the right place where you belong and acting it out good, no? For example, nakaroy amo nya nanarbaho ka, so kay kabalo man ka nga nangamo ka, kabalo man ka nga naa kay mas labaw pa nimo. So if you're a humble person, bahala kung sa isulti sugo si mga amoy mo gyud ang tumanon. Itabo man guro mga panahon ng mga igsoon, people are very loud, people are very
overly principled nga bisan ganig ilang mga kanang mga nas ibabaw nila nga posisyon ba, kaya nilang suklan, kaya nilang kanang dili tumanon, no, ilang i-dishonor. But the Bible speaks about honoring good if kabalo ka kung asa ka na belong, no, kung asa ka nga posisyon dapita. So you have to be humble, you have to submit to the authorities nga gihatag diya kanimo. And by that daghang mga blessings nga ikahatag ang Ginoo kanimo, kay prinsipyo maguni siya sa Ginoo mga igsoon, whether we like it or not. This is a principle from God. So pag dili nato ni siya subayon, pag dili nato tumanon ang prinsipyo sa Ginoo, kita ra pud moy maalakansi, kay ang Ginoo nakita man niya ang tanan, no, wala may dili makita sa Dios, no, makita man niya kung kumusta imong kasing-kasing, nagtuman ba ka, misupak ba ka. So when we talk about humility mga igsoon, this is placing yourself in the right position and honoring the people that are in authority. Bisag unsa pa na sila dagway imong panglantaw nila, you honor them properly. So yeah. So karon, let us pray before ta mag-start para mas mapakita usa kani prayer mga igsoon, usa po nis pagpakita nga humble ta, kay atong gi-acknowledge nga ang mamuhat kayod sa atong devotional karong gabi na mao gid ang Dios, no. Although inyo nakita is si Pastor Jose, but when we pray to God, we are giving God the utmost reverence and the utmost honor ba nga siya may mamuhat sa ato ang pagahisgutan karong gabi na. So atong ibutatong tagsa-tagsa ka presensya diya sa atong langit nung Amahan, among balaan buutan, tuburan, mahigugmaon nga Amahan sa langit. Mapasalamaton kami Amahan sa tanan nga imong gipiyal, gihatag o gipanalangin kanamo sa kinabuhi, sa kaalam, ingon man sa mga panalangin matag adlaw Amahan, sa mga pagkaon, and sa proteksyon Amahan, and for the victory, for the little successes nga imong pahigayon sa among matag kinabuhi. Na karong gabi na o Dios, kami nagaampo nga tanang mga pulong nga among pagaisgutan magagikan kayod kanimo, makabaton gayud kami kalinaw, makabaton gayud kami pagpanabot, makabaton gayud kami kaalam o kahibalo ani nga mga pulunga matisok sa among matag kasing-kasing hunahuna, o diya sa imong grasya amo kining malakwan isip mga sumusunod ni Ginoong Hesus aron amo agayong masinati ang imong mga plano ug ang imong katuyuan sa among kinabuhi. Tabangi kami o Dios, kay wala kami mabuhat kung wala ka. Kining tanan among giampo, among gipasalamatan sa ngalan sa among Ginoo ug Hari Hesukristo, inubanan sa gom sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Okay. So natin mga bagong viewer karon, no? We have Sis Melody Tureten Verinya. Good evening, ma'am. So ako din yung student di si Kent di ni. Oh, di ba pa shout out sir. Watching from Igbalanak. No, may gabi dia dong. Again, please share this live, no. Please comment the people nga inyohang gustong makapamatian ning ato ang devotional karong gabi una. So again, ang ato ang title mga igsoon is Where Humility Leads Us. Asa man ta dalon, or where humility leads you, asa man ka dadon sa imong pagkamapaubsanon. And our main verse is taken from the book of Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Ingon dere, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in a human form, he humbled himself in obedience to God, and he died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all names, above all other names, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Sa Cebuano, batunin ninyo kini nga panghuna-huna nga iya usab ni Kristo Jesus. Bisan ang kinaiya sa Dios anaa kaniya, wala niya hunaunaa ang iyang pagkatupong sa Dios. Kundili, ipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulob sa kinaiya sa usa ka ulipon. Nagpakatao siya sama sa mga tawo. Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon. Bisan pa ang kamatayon didto sa krus. Tungod niini gipasidunggan siya sa Dios o gihatagan og gahom nga labaw pa sa tanang mga gahom. Aron ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, bisan ang anaa sa ilalom sa yuta, mangluhod ug musimba kaniya. Ug ang tanan mo ila nga si Jesus mao ang Ginoo. O pinaagi niini, madayig ang Dios nga Amahan. So makita nato mga igsoon nga ang kinaiya gayod nga giingon ni Pablo sa Pilipos 2:5-11, ang kinaiya ni Jesus is mao gyud ang unsa man ang pagkamapaob sanon, no? Sa pagkamapaob sanon mga igsoon ni sanong siya or ni sulob siya og tawhanon nga tawo nga kanang lawas. Kay Dios man ni siya. He was the Word of God. Siya ang pulong sa Dios. Kay tungod nagpaubos siya sa Amahan, iyang gisulob ang tawhanon nga kinaya mga igsoon or kanang tawhanon nga nature aron mamahimong ulipon. Mamahimo mo serbisyo sa katawhan sa Dios ug mamahimo nga halad alang sa mga tawo nga mga makasasala. Mamahimong halad alang sa kapasayloan sa mga sala. Mamahimong halad alang sa kaluwasan sa matag tawo nga motuo kaniya. So ang iyang pagka-humble mga igsoon, although dili jud makayon ka nga nindot ang iyang giagian kay tungod pag mayon magug kang ubay mga igsuon pareho ani ba nituman siya sa Dios Amahan bisan pag to the point nga namatay siya, bisan pag to the point nga gihalal siya, wala siya nagdumili apan iya gyung gilaktan. And usanis mga kinaya mga igsuon nga gidemonstrate ni Jesus nga kitang mga followers ni Jesus ato pug kining lakwan. Nga bisan sa punto mga igsoon nga usay di natakasabot. Usay makayunta nga Lord sakto pa ba ni? Because even Jesus in his time in Luke chapter 42 verse 22 mingon gud si Ginoong Hesus nga Amahan ko mahimo kwa kaning kupa sa kasakit. Mihangyo gayud si Jesus sa Amahan nga kwaon ang kupa sa kasakit because kabalo siya nga unsa ka ngilngig ang iyang pagalaktan sa kinabuhi, unsa ka ngilngig ang iyang subangon sa kinabuhi. Apan bisan pamantod ni ana mingon nagihapon si Jesus, apan ang imong pagbuot maoy matuman. Ang tinuod mga igsoon nga adunay pagkamapaubsanon, ang tinuod nga nagtuman sa Dios, bisan pa man sa imuhang mga ibutang nato di ka kasabot kung sakto pa ba ni, or ibutang nato kanang nay mga tawo nga mopasakit nato niya. Usually ang kalibutanhon nga panghuna-una minmanday na nga mubalos ta or walay sukod sa balos or di ta palakansi kung imo gisugdan ato ning tapuson. Don't you know mga igsoon nga dili na siya may kinaya ni Ginoong Hesus. And don't you know mga igsoon kung imo ka nang buhaton ang pagbalos kay tungod gusto ka nga makabalos, kay tungod gusto ka nga ang taong nagpasakit kanimo makabaton po sa imuhang makabaton po siya sa samang sakit or mas labaw pa nga sakit. Imo rang kanaganing imong condemn ang mga blessings nga unta ihatag sa Ginoo kanimo. Yes, tinod mga igsoon dili jud sa yun ang pag ibutang nimo imong self sa ubos or kanaganing dili ka mo sukol sa diyang pasakitan ka, dili ka mo balaw sa diyang pasakitan ka. Lisod gyud na siya. Pero diha sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, iyang gipakita nga wala na usik ang iyang pagkamapaubsanon. Nga naman, gitagaan sa ngalan nga labaw sa tanang ngalan, gitagaan siya og himaya nga siya lamang ang makadawat niini. No one could ever receive the same glory
kay tungod sa iyang pagkamapaubsanon ko. So kung naa kay pagkamapaubsanon mga igsoon, karong gabi na I pray nga kamo nga namati o kamong naglantaw diya, inyo gid king sabton ning pagkamapaubsanon para ato may nahinay og lakaw, no? Kay nindot kay mga igsoon kung kitang tanan mapaubsanon ta, nindot kay ang kuan kalibutan, no? Usay mo gud mga igsoon kana bang mga tawo nga mopasakit nato, musulti nato nagkalain-lain nga pulong niya kanang sakit nga mga pulong. Kablo ka mga igsoon, it does not reveal your identity. It actually reveals their identity. Sometimes mangod pag masakitan na ganita niya, sultihan tag mga sakit, feeling nato kanilang gi sulti nato tinuod na. Pero sultihan di ka igsoon ko, the moment they speak against you, they're actually exposing themselves nga inana sila. Because matod pa sa Biblia mga igsoon, the abundance of the heart the mouth speaks. Kung unsay mo gawa sa baba, muna'y nasa kasuluran sa tao. So kung magkita kay kag tao nga kusog mo pasakit kanimong storya, always remember kanang tawhana or kanang bayhana, she or he is wounded inside. Mo nang ang iyang mahatag nimo kasakit ra gyud kay nga naman ang naa niya kasakit man. Di man nimo pwedeng ihatag ang mga butang nga wala nimo. So kung unsay ang gihatag nimo nga makasakit pasabot, kana siya nasakitan po na siya, wounded na siya. So mo nang importante mga igsoon nga masabtan nato ni nga konsepto nga tang dili mo balos kay it reveals kinsay galingkod sa atong kasing-kasing. And if si Jesus ang galingkod sa imong kasing-kasing because your heart is a throne, ka kung din ikaw may magbot kinsay maglingkod diha, sultihan ikaw, dili ka mobalos. Kay matod pa sa Biblia mga igsoon, unsa may gingon sa Biblia? Yun ang Biblia, balusi ug maayo ang mga nagpasakit kanimo o nagbuhat og dautan kanimo. Nana sa mga taga-Roma mga igsoon nga Bible, or even in the book of Romans and in the book of Exodus, let God do the revenge, no? Dili imuha ang pagbalos apan iya sa Dios. So, mo na ang pagpaubos ni Ginoong Hesus aduna gyud resulta sa unahan. So karong gabi na may hisgot ta og mga padul nga nato sa diyang kita magpaubos, no? May gabi day ni Teacher Virginia Ricarte, may gabi dia Teacher Virginia. So ang atong padulngan mga igsoon sa diyang magpaubos ta is our first point tonight is humility gives us grace. Ang pagkamapaubsanon maghatag ka nato og grasya. Before I'm going to give you the supporting verse about God gives us grace when we are humble. Ang duha ka definition mga igsoon og grace is unang-una kanang imong kaluwasan nga nadawat nimo bisan pa man todo makasala ka, grasya na sa Dios. Kaya supposedly mga igsoon, dili unta worthy nga modawat sa kaluwasan. No, kay puros man ta makasasala. But since God is full of grace, He gives us something that we never deserve. Muna siya grasya. Dili nato deserve nga luwason pero gihatag sa Dios. Ang ikaduha nga definition of grace is kanaganing dili nimo kaya apan tungod kay gigrasyan ka sa Dios, makaya nimo. And that is enabling power. So when God gives you grace mga igsoon, God will always forgive you. Would always justify you. Bisan pag makasala ka, itagan kanyang justification sa tanan nimo sala. And ikaduha mga igsoon, na yung mga butang nga di nimo kaya kaniadto, mabuhat na nimo karon when you receive that grace. Munang importante kay mga igsoon nga kabulutang mo paubos kay ngano man, kung di ta ka mong paubos mga igsoon, maglisod tag lakaw aning kinabuhi ang asama ni Ginoong Hesus ngano man di man ta magrasyan sa Ginoo. Di man ta matagaan og gahom sa Ginoo nga mobuhat sa mga butang nga or kinaiya or mulakaw sa kinaiya nga sama niya. So importante nga makadawat ta sa grasya gikan sa Dios. And unsay yawi ana? Humility. No, niyon sa man sa James chapter 4 verse 5 to 7. Do you think the scriptures have no meaning? They say that God is passionate, that the spirit He has placed within us should be faithful to Him. And He gives grace generously. As the scriptures say, God opposes the proud but gives grace to the humble. So humble yourselves before God,
Resist the devil and he will flee from you. Mingon diri mga igsoon, ang taga-agrasya sa Dios mao ra gyud katong mga mapaob sa anon. Mingon diri He gives grace to the humble. And when you have that grace mga igsoon, grabe kayo ang mabuhat nimo. Unang-una, you will be faithful to Him. Ang tawo nga nagrasyan sa Dios, matinud-anon sa Dios. No, klaro kay diri The Spirit He has placed within us should be faithful to Him. Bisan pag motong niyon ko ganina mga igsoon, bisan pa man tuod og nasakitan ka tungod kay matinud-anon ka sa Dios, nga niya na ang Dios nga ayaw balos. Nya kay matinud-anon man ka sa Dios, grasyahan ka niya, makabuhat ka sa iyang giingon, mo nang mamahimo gyud nga mapaobsanon ka. And by that mga igsoon, actually when we forgive people or when we don't retaliate when people hurt us, we are actually giving the person the space to be healed. Akong i-explain na. Kung ang tawo nga nagpasakit nimo, dili nimo siya balusan, imo siyang gitagahan og oportunidad nga siya maayo. Mamaayo siya ba kay kanang mga tawo pasakit nato, they are actually wounded inside man good. Normal gina. Ang tawo nga heal sa sulod di na siya mo go around and hurt people. So kani pag ang tawo gani ang pasakit nimo, pasabutan na siya gaungot-ngot sa iyang kasing-kasing mo nang nagpasakit pud na siya nimo. And when we don't retaliate, when we don't respond negatively to that person, we are projecting an image of kanaganing pwede raman ka makapasaylo bisan pag nasakitan ka. Pwede raman ka magpaubos bisan nasakitan ka. Pwede raman nimong tagaan og i-tolerate or matolerate ni mong tao bisag nasakitan ka. And by that, mga igsoon, ma-realize niya ba nga, wala man epiktong ako ang gibuhat niya nga kasakit sa kay. Look at this person. Instead nga, mubalo siya nako. Nahimo na nun nga maayo ra gihapon siya nako. So murabag mabutang sa unahon na ba nga, even though that you've been hurt by someone, you can still respond accordingly. Kay mga tao ning kalibutan ng mga igsoon, sultihan ta mo, kung masakitan mo, balos yun na. But when we project response nga dili mo pasakit, bisan pag ipasakitan ta nila, atos lang giingnan nga, pwede tang dili mo balos bisan pa og nasakitan ta. So ma-realize niya ba nga, ay pwede na day kung dili mo pasakit bisag nasakitan ko. Kay siya gani, akong ipasakitan, wala man siya ni balos na kong sakit. So, we are helping the person to be healed. No? We are helping the person. Sama na ko ni Ginoong Jesus. Ingon si Ginoong Jesus, iyang gidawat na ng klaseng kasakit dito sa krus. Nga naman, para kita makabaton ta og kaayuhan. Para kita makabaton ta og kapasayloan. No? So, pag masabta nato na, kita po makabulupot nga mupasaylo sa uban. Muna'y una ni mong makuha mga igsoon when you have the grace from God. Ikadua mga igsoon is you will be grace generously mo taong gayon ganina. Nga? Tagaan ka sa Dios o kusog or gahom sa Dios nga makabuhat sa mga butang nga di nimo kayang mabuhat. Ikatulo mga igsoon is you can stand against the devil. Ingon diri sa verse 7. So humble yourselves before God, resist the devil and he will flee from you. Tungod sa Jesus kaniadto mga igsoon, nagtuman siya sa amahan, diya siyang pagkamapaubsanon. Bisan pag giduol to siya sa yawa, bisan pag gikwanto siya sa yawa kana ganing gitintal, bisan pamantod o kanang gitry to siya gani og kanang challenge sa yawa in the book of Matthew chapter 4 apan si Jesus naka-overcome ato nga situation. Nganuman, because he humbled himself before God. So kung ikaw gusto ka nga sa tanan nga mga tentasyon or mga kadautan nga ibuhaton sa yawa nimo, because whether we like it or not mga igsoon, ang yawa
buhi pagyud or ang yawa na pagyud aning kalibutan na, no? Maka-influence nato mobuhat og dili maayo, no? Kung makita kag mga butang aning kalibutan nga dili maayo, yawa may kakuan ana, yawa may nagpasimuno ni ana. Dili man tawo, no? Usay man gud ang tawo madala sa pamuhat sa yawa kay ipaagi man sa yawa sa sitwasyon nga okay ra ni or natural ra ni nga mobalos ka or dapat kang mobalos kay gipasakitan ka or dapat kang kanang mubuhat ani kay deserve ni siya nimo. Pareha na to mga politicians, mga igsoon or mga leaders nato nga mga corrupt, no? Yawa may nagkuana na nila, nag-influence na nila. Kay ang tinuod nga nay Kristo, ang tinuod nga nay pagkahadlok sa Dios, makontento man ka sa mga butang nga nimo. So kung wala kay ka kontento, gasira kag pangawat, so meaning you are being influenced by the devil. And sometimes the devil will tell you that's okay. Kay unang-una inon kas yawa, o bitay nakita. Ikadua, inon kas yawa nga deserve na nimo kay kung sila gabuhat pagbuhat pod. Kung ubang mga leaders gabuhat og pagpangawat o pagpangawat pod. No? I-condition ka sa yawa ba nga kanang mga sayop nga mga butang, mga buhat is okay na. No? And mo nang nabot biya jud sa punto mga igsoon nga nituon ako sa una nga pudi ra di kang mangawat pag politician ka because mana sila nga basta inana gyud ang mga politika. Mangurap gyud na sila. But I realize mga igsoon the reason why people allowed or people accepted that kind of reality silang kinabuhi tungod kay nga naman ang sala nga dili kanaganing mabuak, ang sala gani nga dili i-confront or ang bakak gani nga dili i-confront. Mabot ang time mga igsoon nga kanang bakaka or kanang sala mamay mo na siyang normal. And though people see corruption as something that is a cancer sa atong society, people will just say, ay okay ra na kay inanak gyud ang kuan, inanak man gyud ang mga politician. Dili mga igsoon kung say sala gyud na siya. And it's so sad nga ang mga tao nga magbuhat og mga corruption mga igsoon mo pag yung mga leaders, no? And mo nang kung wala ta nakasabot gid sa plano sa Dios, wala ta nakasabot sa iyahang gustong mahitabo sa atong kinabuhi, we cannot stand against the devil. If we cannot humble ourselves before God, kana mahimo tang mga hilason diya sa Ginoo kanang laysulting Ginoo nga inig buhata di mo yung buhaton because you don't want to be humble before God, so tiyan ikaw, you cannot stand against the devil. Mauwat ug mauwat gid ka sa yawa. Sama ni Judas sa una. Sama to si Judas. Kita siya sa mga milagro ni Ginoong Hesus. Kita siya sa kadungog siya sa mga gipangtudlo ni Ginoong Hesus. Pero si Judas, sa may gibuhat niya, nagpadayon na gyapon siya pagpangawat sa kahit siya may treasure sa una sa time nilang Jesus. So bisan pag unsa kanindot ang mga ministry nga na sinati ni Judas kani adto tungod kay wala siya nagpailalom sa pamaagi sa Dios, napildi gid siya sa yawa, meaning nadala gid siya sa sulsul sa yawa. So we cannot stand against the devil mga igsoon if we are not humble before God. Always remember that. Humble yourselves before God so that you can resist the devil. Ikaduhang punto mga igsoon nga naman tang asa man padulong atong pagkamapaobsanon. Humility takes inheritance within us. Ang pagkamapaobsanon maghatag ka nato og mga panulundon. Matthew chapter 5 verse 5, God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth. Mo taong ngayon ganina katong tawo nga ningon siya nga what is the what is the ingredient or what is the common denominator of the people who are successful nowadays? Successful mga igsoon when in terms of in terms of kanang ganing pinadiyos gani nga pagka-successful dili tong na-successful ka tungod kay nanguwat ka, tungod kay gibayaran nimo, tungod kay ibutang nato na successful ka tungod kay nang lupig kag laing tawo, katong success jud mga igsoon nga pinadios ba. So
the only way for you to inherit mga igsoon the whole earth is for you to be humble. Mo ni gayon ni Ginoong Hesus sa Matthew 5:5. God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth. Usas mga ginabuhi mga igsoon nga nagpakita gayud og pagkamapaubsanon was the life of Joseph. Joseph kato ganing usa sa mga anak ni Jacob mga igsoon, no? Joseph was in full humility kaniadto kay ika-11 man to siya nga brother. And then ang iyahang papa kanaganing gipaboran siya ba. So pagpabor siyang papa niya in the book of Genesis chapter 37 verse 3, ang iyang mga brothers mga igsoon nasuya kaniya. Ang iyang mga magulang nga mga brothers nasuya kaniya. And then what happened to them? Nagsabot sila mga igsoon og ilang baligya si Joseph dito sa Ishmaelite traders. Kaya haron silang makakwarta. Pero wala lang gyapon ni Kwan si Joseph, wala lang gyapon siya ni retaliate kay manghud rabia siya. So pag ingon siya mga igsoon nga ibaligya ka namo, magpabaligya ra pod siya. So ina naka-humble si Joseph. But when he was in Egypt, kay dito man siya napunta sa diyang gibaligya siya sa iyang mga igsoon. Ang ikaduha mga igsoon na himo na pod siyang kanaganing akusahan na pod siya. Nga iya ko nung hilabtan ang asawa ni Potiphar. Potiphar mga igsoon was usa po ni siya ka leader pod sa Egypt kaniadto. This is the king of Egypt pod. Ang yang wife niingon dito niya nga gilabtan siya ni Joseph. Nya kasi Joseph mga igsoon dili man siya manghilabot kay lagi. Nagtuman lagi siya sa kabubuton sa Dios, pero giakusahan siya. So pag akusa niya, gidala siya or gipreso siya. Pero bisan diya sa prison mga igsoon, ang Dios namuhat og gyapon siyang kinabuhi nganuman. Daghan nga mga dreams nga iyang gi-interpret. While he was inside the prison mga igsoon, nagbuhat lang gyapon, nag-continue gyapon siya buhat og maayo kay lagi nagpaubos siya sa kabubuton sa Dios. And daghan siyang mga kanang nabuhat or na-interpret nga mga dreams. And there Joseph became the governor of Egypt. So, gikan sa gibaligya siya, human og baligya, gipreso siya, wala ra gyapon siya ni response negatively, ang Dios uplift kaniya o gihimo siyang governor mga igsoon sa Egypt. And pagka-governor niya mga igsoon, ang resulta niini nahitabo kay katong iyang mga 11 ang iyang pulo ka brothers nga nagbaligya niya nga pobre man kay of course kung sa imong gibuhat nga daotan mobalik man na nimo. So katong iyang mga brothers nga nagbaligya niya, so nibalik nila ang mga dili mayong gibuhat niya ngadto kang Joseph. Pero tungod kay si Joseph nagtuo siya nga ang pagtuman sa kabubuton sa Dios mga igsoon, makahatag na siya og panagbalik gani, no? So sa diyang si Joseph nahimo siyang governor sa Egypt, iyang gi-reconcile balik ang iyang mga igsoon ngadto kaniya. So bisan pa man to gibutang nato ang kinabuhi ni Joseph, dili siya nindot tan-awon kay gibaligya siya, gipreso siya. Apan tungod kay mapaubsanon siya mga igsoon, nagpadayon na gyapon siya tuman sa Dios in spite sa iyahang kasinatian. Ang Dios mo'y ni-elevate niya o gihimo siyang governor o na-reconcile siya sa iyahang mga brothers. So tungod sa iyang pagka mapaubsanon, he inherited a lot of things sa iyang kinabuhi. So mao nang kung ikaw mapaubsanon ka nga klaseng tao, matingala man dagay ka, na madagay times nga murag di ka kasabot sa imong sitwasyon tungod kay nagpadayon kang mapaubsanon diyang nagpadayon gyapon kagtuman sa Dios. Matingala ka sa unan mga igsoon nga naipanghatag ang Ginoo nimo nga you never thought you would receive in your life. No, dili nimo kanagay ma-expect nga imo siyang madawat. Kayon ana ang Dios ka matinud-anon sa atong kinabuhi. Once you keep on doing good, once you keep on obeying Him, in spite sa imong situation, God is going to provide you, God is going to grace you at the right time. Iyan ang i-establish. Kay gusto niya nga
makita ang pabor ug panalangin sa imong kinabuhi tungod kay nahimo kang mapaog sanon. Og ikatulo mga igsoon, where does humility takes us? Humility leads us to victory. So, it's somehow the same ragyapon sa atong point number 2. Makadawat kag inheritance, but this time mga igsoon, you will receive victory. Motong ganina sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11, tong si Jesus, he humbled himself in obedience to God. Tells us that Jesus showed obedience to the Father. No? Iyang gituman ang kabubuton sa amahan bisan pa man og naabot sa punto nga gilansang siya sa krus og namatay siya dito sa krus. Iyang gituman. Always remember, my son, when we humble ourselves, when we obey the Father, mga igsoon, dili promise nga imong kinabuhi nindot, pero naay gisad ang Ginoo nga sa unahan, dako ang iyang ikahatag kanimo. Kay sama ni Ginoong Hesus, bisan og gilansang siya sa krus, bisan og namatay siya dito sa krus, apan unsay nahitabo, gitagaan siya og ngalan nga labaw pa sa tanang ngalan, og ang iyahang og ang himaya samahan mo po'y himaya ni Jesus, og ang desisyon ni Jesus mo po'y desisyon samahan. Gihatag ang ibutang nato mga igsoon ang authority sa amahan ngadto ni Ginoong Jesus. And unsa man asa nga klase nga kuan nga unsa man nga pamaagi nga nung nadawat na ni Ginoong Jesus, pinaagi lamang sa pagtuman niya sa kabubuton sa man. Iyang gipaubos iyang kaugalingon bisag kabalo siya nga Dios pud siya, because he begets from the Father. Bisag Dios siya, bisag gikan siya sa amahan, pero wala siya nagdumili sa pagtuman sa amahan, sa pagpaubos iyang kaugalingon sa desisyon sa amahan. And right now he is living with the glory that the Father has. And since kita mga Kristohanon man tani, dawat man tani Kristo as our Lord and Savior, we are now the co-heirs of Christ. So kung kita may mga co-heirs of Christ, mga igsoon, we can also inherit whatever the Father is going to give us. Pwede po nato mga igsoon madawat ang mga butang ikahatag sa Dios Amahan nga rika nato. Kung kita sumusunod tani Ginoong Hesus, kung sa mga nadawat ni Jesus, ihatag po na samahan diri ka nato. No? Ingon diri sa Romans chapter 8 verse 17. And since we are His children, mga anak naman ta sa Dios, kay mingon man sa John chapter 1 verse 12 that whoever believes and accepted Jesus will become the children of the Father. So karon, kay nituo man ta og nidawat man ta ni Jesus, we are now the children of the Father. So, we become the co-heirs of Christ, mga sumulunod Buddha. So, si Ginoong Hesus, gisunod niya ang himaya sa man, kita pod naputay sundon. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. No, madawat po nato ang himaya sa Dios. Pero ang himaya nga iyang ikahatag nato mga igsoon, depende pod sa ato ang humility and obedience to the Word of God. Mao pa na siya. Kung ikaw tong tao nga nidawat ni Jesus, gasikag tuman sa pulong sa Dios, at the right time mga igsoon, dako po kay ka og reward. No? Kaya nga naman, ingon man dari but if we are to share His glory, we must also share His suffering. Kung atong i-share ang iyang himaya, dapat ato pong i-share ang iyahang suffering. So kung gusto tang mudawat og himaya, moabot ang panahon igsoon ko, dapat ato pong dawaton ang mga sufferings nga atong pagatagamtamon or sination sa diyang musunod ta ni Ginoong Hesus. Because whether we like it or not mga igsoon, ingon si Jesus, if you follow me, you would also be hated by the world. Because yan na si Jesus, if the world hates me, you too also will be hated. Or tanan nga pwedeng nagyan ni Ginoong Hesus kaniadto, pwede pa itong magyan, pero nakanindot magud mga igsoon, mo magud ni promise ni Jesus. Even if there are a lot of tribulation and trials atong kinabuhi, aduna tay kalinaw. Sa diyang musunod ta ni Ginoong Hesus, there will be tribulations, there will be trials sa kinabuhi. That's correct. Pero gi-promise ni Ginoong Hesus nga bisan pag mag-agitag tribulation and trials, naragyapon tay kalinaw. Kadi man pasabot mga igsoon nga gahigda na kadiya og waterbed, gahigda na kadiya og
aircon, yung nindot nga higdaanan, na nakay kalinaw. Di man pasabot, tanang mga dato, tanang mga tasog achievements aning kalibutanan, ay kalinaw. Kaya ang kalinaw mga igsoon, matod pa sa Biblia, in the book of John, that only Jesus can give you peace. So, dili ma-promise sa Ginoo nga nindot ang atong pag-aagian sa diyang musunod ta niya, pero ang iyang gi-promise mga igsoon, we will have the peace of heart and the peace of mind. There will be a lot of things that is going on sa atong palibot, mga dili nindot nga mahitabo. Pero sa sulod nato mga igsoon, we are secured and we are stable. We are not shaken, kaya nga naman, naman tayo kalinaw. O, ialaw po sa Ginoo nga na yung mga tribulation sa imong palibot, kay harong makita kung nabagigay kalinaw, kay kung wala yung mga tribulation, kung wala yung mga ibutang na to, let's say, mga kasakit sa tong palibot, di man na to mabati ang kuan, ang kalinaw sa Dios, kay lami raman ingnon nga nakay kalinaw kung okay imong palibot. Pero may ilan yun mo maigsoon, ang tinod nga kalinaw ng ikan sa Dios, kung bisan pa man sa mga kasinatian nga mga sitwasyon nga dili favorable sa imong part, yuming ka nga, I still have peace, I'm not shaken, I'm not affected, I'm just okay, I can go on with my assignment nga gihatag sa Ginoo kanako, then you have the peace of God. So nindot kayo mga igsoon, mubalik ta, nindot kayo ang natay pagka mapaubsanon, daghan kay ikhatag ang Dios, no? The first, atong balikan, ang una, we will be graced by God, no? Tagantang niya grasya, makabuhatas mga butang nga di na ito mabuhat kaniadto. Ikaduha mga igsoon, we will take inheritance, makabatuntag mga panulundon gikan sa Dios. Ani katulo mga igsoon, we will be victorious when we are humble. Sure gyud ang kadaugan sa unahan kung kita na ati kasing-kasing nga mapaubsanon. So mao ra ko to mga igsoon. Daghang salamat sa iyong pag-uban kanako karong gabi una. Og sa mga naglantaw, daghang salamat sa inyong pagkuyog kanako. Sa mga namati, daghang salamat. And we will be seeing each other tomorrow, 7:30 again. And I pray nga daghan mong nantiguhan karong gabi una. And pangayo sa Ginoo nga makapadayon mong lakaw aning kinabuhi nga doon nagay pagkamapaubsanon. Holy night and be blessed. Thank you all for joining today. As we live, may we hold tightly to God's Word, live it out with love, and grow stronger in faith each day. Let's continue to encourage one another as we walk in Christ. If you would like to schedule a word study in your home, need healing, have prayer requests, or are seeking